Mga idol, matapos ang isang exciting na opening week ng PBA Season 50 Governors Cup, isa na namang matinding laban ang ating aabangan ngayong July 14 kung saan magtatapat ang San Miguel Beerman at Macau Giant Pandas. Isa ito sa mga larong tiyak na maraming fans ang tututok. Hindi lang dahil unang official game ito ng San Miguel ngayong conference, kundi dahil gusto ring makita ng marami kung gaano na nga ba kalakas ang Macau Giant Pandas matapos ang ipinakita nilang laban kontra NLEX. Bagamat hindi pa rin nila nakuha ang panalo sa kanilang unang laro, masasabi nating ibang Macau Giant Pandas na ang mapapanood natin ngayong Governors Cup. Kaya naman, malaking tanong ngayon, maipapakita kaya agad ng San Miguel kung bakit isa sila sa mga perennial contenders ng PBA o makakagawa kaya ng malaking sorpresa ang Macau at makuha ang kanilang unang panalo ngayong conference? Pag-usapan natin. Isa sa pinakaaabangang bahagi ng larong ito ay syempre ang magiging import matchup. Para sa San Miguel, unang pagkakataon nating mapapanood ang kanilang bagong reinforcement na si George King sa official PBA game ngayong Governors Cup. Marami ang excited kung paano siya mag-a-adjust sa estilo ng laro ng PBA at kung gaano kabilis siyang makakabuo ng chemistry kasama ang kanyang mga teammates. Kilala si George King bilang isang import na kayang umiscore sa iba't ibang paraan. Kaya niyang umatake papasok, may maaasahang tira mula sa labas at malaking tulong din siya sa rebounding at depensa. Sa kabilang banda naman, mataas ang kumpiyansa ng Macau sa kanilang import matapos ang napakagandang debut laban sa NLEX, scoring 26 points, 15 rebounds, 3 assists at 4 steals. Ang magandang ipinakita niya sa unang laro ay tiyak na magbibigay ng dagdag na kumpiyansa hindi lang sa kanya kundi sa buong koponan ng Macau. Kaya malaking tanong ngayon kung sino sa dalawang imports ang mas makakapagdikta ng takbo ng laro. Kung sino ang mas makakagawa ng tamang desisyon sa mga crucial possessions. At higit sa lahat kung sino ang mas makakapagbigay ng oportunidad sa kanilang local players na makagawa rin ng puntos. Dahil sa mga ganitong klase ng laban, hindi lang individual performance ng import ang mahalaga. Mas mahalaga pa rin kung paano niya mapapaganda ang laro ng buong koponan. Sa papel, maaaring bahagyang lamang ang San Miguel. Bukod sa kanilang karanasan bilang isa sa pinakamatagumpay na franchise sa PBA, kilala rin ang Beerman bilang isang koponang mabilis mag-adjust habang tumatakbo ang laro. Kapag may nakita silang kahinaan sa depensa ng kalaban, mabilis nila itong nai-exploit. At iyon ang isa sa mga dapat paghandaan ng Macau. Sa kabilang banda naman, hindi rin dapat maliitin ang Macau Giant Pandas. Bagamat bago pa lamang silang guest team sa liga, ipinakita na nila sa kanilang unang laro na kaya nilang makipagsabayan sa PBA teams. At dahil marami na silang natutunan mula sa pagkatalo nila sa NLEX, malaking posibilidad na mas handa silang papasok sa laban kontra San Miguel. Isa rin sa mga dapat bantayan ay kung sino ang mas makakakontrol sa rebounding battle. Alam naman natin na sa mga dikitang laban, napakalaking bagay ng second chance opportunities. Kapag mas maraming offensive rebounds ang isang koponan, mas marami rin silang pagkakataon makadagdag ng puntos. Bukod dito, magiging malaking factor din ang transition defense. Kapag nakapagbigay ka ng madaling fast break point sa isang koponan tulad ng San Miguel, napakahirap na nilang habulin sa momentum. Samantalang, para naman sa Macau, kailangan nilang limitahan ang kanilang turnovers. Dahil noong unang laro nila, ilan sa mga naging pagkakamali nila ang agad na parusahan ng kanilang kalaban. At kung mauulit iyon laban sa isang mas experienced na koponan tulad ng San Miguel, mas magiging mahirap para sa kanila ang makasabay hanggang dulo ng laban. Sa kabilang banda, kung maipagpapatuloy ng Macau ang magandang depensa, aggressive rebounding at magandang ball movement na ipinakita nila sa opening game, hindi malayong makakakita tayo ng isa na namang exciting at dikitang laban. Para sa akin, bahagya pa ring lamang ang San Miguel sa matchup na ito. Hindi lamang dahil sa kanilang karanasan, kundi dahil mas sanay silang maglaro sa mga ganitong sitwasyon at alam nila kung paano tapusin ang mga dikitang laban. Pero hindi ibig sabihin nito na magiging madali ang kanilang trabaho.
Sa tingin ko, mas magiging competitive ang Macau kumpara sa ipinakita nila noong Commissioner's Cup. Mas maganda ang kanilang roster, mas maganda ang kanilang chemistry at mukhang mas kumpiyansa na rin ang buong koponan matapos ang unang laro. Kaya kung gusto ng San Miguel na makuha ang kanilang unang panalo ngayong Governor's Cup, kailangan nilang maging handa mula umpisa hanggang huling buzzer. Dahil isang maliit na pagkakamali lang ay maaaring samantalahin agad ng Macau. Kaya mga idol, ano sa tingin ninyo ang magiging resulta ng laban na ito? Makukuha kaya agad ng San Miguel ang kanilang unang panalo ngayong Governor's Cup? O makakagawa naman kaya ng malaking sorpresa ang Macau Giant Pandas at makuha ang kanilang unang panalo sa conference? I-comment ninyo sa ibaba ang inyong score prediction at sa tingin ninyo, sino ang mas mananaig sa napaka-importanteng import matchup na ito? Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para tuloy-tuloy ang ating PBA Governor's Cup previews, recaps at updates. Maraming salamat sa panonood at magkita-kita tayo sa susunod na video.